Alam nyo ba, yung lalaking yan, halos 4 na dekada siyang nagtagong parang multo. Tahimik, maingat, pero bawat galaw niya pinag-isipan. Hindi siya basta-basta nagnanakaw o nagmamanyak. Isa siyang aninong dumadalaw sa gabi at iniwan ang California sa takot. Noong 1970s, sa California, tahimik ang mga subdivision, ang mga bahay ay may puting bakod, ang mga porch light na kumikindat sa dilim. Basta ganon yung ambience. Pero tuwing hating gabi, may isang lalaki na tahimik pumapasok sa mga tahanan. Walang ingay, walang basag na bintana. Paggising ng mga tao, huli na. May naghahasa na. O may natigok at nawakwak. Alam nyo na yun, yung nawakwak. Tinawag siya ng mga otoridad sa iba't ibang pangalan. East Area Rapist, Original Night Stalker, at sa huli, Golden State Killer. Hindi siya basta-basta nanloloob. Bago siya umatake, pinag-aaralan muna niya ang bibiktimahin. Lumalabas, nag-observe, alam niya kung anong oras natutulog ang mga mag-asawa, kung aling bintana ang madalas bukas, at kung anong tunog ng pinto ang may ingay kapag binuksan. May mga ulat na bago ang atake o bago siya gumawa ng krimen, may maririnig na kakaibang uni ng aso o may taong nakikitang nagbibisikleta sa dilim. Pagdating ng gabi, may bubukas na bintana at maririnig na lang ang tahimik na yabag. Una, panggulo lang. May mga bahay na nilooban niya pero wala namang nawawala. Parang nagpra-practice lang siya hanggang sa naging sunod-sunod ang mga panghahalay at pagkatigok ng mga tao. Mahigit 50 biktima sa buong California ang sinalanta niya o biniktima niya. Ano na yun? Kapag may mag-asawa yung pinapasok niyang bahay, kapag mag-asawa yung pinapasok niyang bahay, itinatali niya pareho. Ilalagay ang mga plato sa likod ng lalaki at sasabihin, kapag may narinig akong kahit na anong galaw, titigukin ko kayong dalawa. Parang ganoon. Isipin mo yon, nakatali ka, nanginginig, tapos maririnig mo lang ay ang karumal-dumal na ginagawa sa partner mo. Lumipas sa mga taon, pero walang nahuli, walang fingerprints, walang saksi, walang leads, pero parang may pattern siya. Bawat lungsod, ibang estilo, hanggang sa parang nawala na lang siya bigla. Lumamig ang kaso. Mga detective tumanda na at nagretiro. Ang mga biktima na nabuhay, nagkaanak na, tumanda rin, pero hindi nakalimot. May isa lang na naiwan, isang tahimik na ebidensya, isang bakas ng DNA. Fast forward to 2018. Lumipas na mga 40 taon. Pero biglang bumalik ang kaso. Dahil sa bagong teknolohiya, ginamit ng mga investigador ang forensic genealogy. Ang ibig sabihin, i-upload nila ang DNA sample ng killer sa isang public ancestry database. Yung parang mga website kung saan pwede mong malaman kung may lahi kang Spanish o Chinese. Basta, nagigets yun na siguro yung punto ko. At doon, may tumugma. Hindi mismong siya, pero isang malayong kamag-anak. Isipin mo to, isang kamag-anak niya lang ang nag-upload ng DNA test para lang malaman kung may lahing Irish siya. Diba? At yun ang nagbukas ng daan sa hustisya. Dahan-dahan, pinuo ng mga investigador ang family tree hanggang sa iisa lang
ang tumugma sa lahat ng pattern. Isang dating pulis. Ang pangalan niya, Joseph James DeAngelo. Utangina. Malaanghel pa man din ang apelyido niya. Tahimik lang siyang nakatira sa isang suburb. Namumuhay na parang normal na tao. May pamilya, may kapitbahay, may aso pa nga. Parang normal lang talaga. Pero nung sinundan ng mga pulis, may kakaibang pattern sa kilos niya. Maingat magtapon ng basura, laging nakatingin sa paligid. Kaya kumuha sila ng DNA sample galing sa tissue at straw na itinapon niya sa basurahan. At nung tinest nila, tumugma. Eksaktong DNA mula sa mga crime scene. April 2018, pagkatapos ng 40 taon, dumating ang mga pulis sa bahay niya. Tahimik lang si DeAngelo. Walang pagtanggi. At nung tinanong siya ng mga investigador na kung siya nga bang may gawa talaga noon, 2 salita lang ang sinabi niya. "Oh, ako nga." Oh my God. At buong Amerika nagulat. Ang taong kinatatakutan nila ay tagapagtangkol ng batas. Isa siyang dating pulis. Noong 2020, umamin siya sa lahat ng 13 murder charges at 13 kidnapping counts. Umupo lang siya sa wheelchair, nakayuko, habang isa-isang nag-testify ang mga biktima. Hindi lang siya isang serial killer. Isa siyang paalala na kahit lumipas ang dekada, hindi kailanman nawawala ang bakas ng katotohanan. Hanggang ngayon, ginagamit pa rin ang forensic genealogy para lutasin ang mga kasong halos makalimutan na. Mga kasong ginawang alamat pero unti-unting binubuhay ng siyensya. Maraming salamat sa panonood. Ito ang Dilaw na Kandila at ako si Sir Six.